Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ESP2 o Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 2, Weeks 7 hanggang 8. Pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan. Napag-aralan mo sa nakaraang aralin ang kakayahan mong maibahagi ang iyong gamit, talento o kakayahan o anumang bagay sa iyong kapwa. Inaasahang matutukoy mo ang mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan. Bukod rito, inaasahan rin na ikaw mismo ay makapagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan. Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Sila ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan? Tama! Ang mga nasa larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan. Marami ng pangyayari ang dumaan at sumubok sa buhay natin bilang kasapi ng lipunan o pamayanan. Mga pagsubok na sumukat sa kakayahan ng bawat isa na tumulong at makiramay. Sa panahon ng problema, sakuna o maging sa kinahaharap na pandemya, ay napatunayan natin na sa puso ng isang mabuting tao ay laging sumisibol ang salitang malasakit sa kapwa. Bilang isang mag-aaral, maaari mo rin matukoy at maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung ang bawat kilos na nasa larawan ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita nito. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Narito ang una at ikalawang larawan. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa? Ang unang larawan, ito ay check. Sa ikalawang larawan naman ay check din, dahil ang dalawang larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Narito naman ang ikatlo at ikaapat na larawan. Ang ikatlong larawan ay check. Ang ikaapat na larawan ay walang check dahil hindi ito nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Narito ang panglima at pang-anim na larawan. Sa panglimang larawan, ito ay check. At sa pang-anim na larawan, ito ay check dahil ang dalawang larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa ano-anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Halina't basahin ang maikling kwento sa isang tagpo sa paaralan. Basahin at unawaing mabuti. Ang pamagat ng kwento, ang proyekto ng magkaklase, akda ni G. D. Viloria. Isang tagpo sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez, balitang-balita ang naging pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas. Kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Dagsa ang mga tulong
mula sa iba't ibang panig ng mundo sa mga naging biktima nito. Sa pag-uusap ng mga bata, biglang tumayo ang pangulo ng klase na si Marvin. Mga kaklase, alam naman natin ang naganap sa mamamayan malapit sa Taal. Maaari ba nating ipaabot rin ang ating munting tulong para sa kanila? Nagtinginan ang magkaklase at sabay-sabay bumigkas ng, "Sige, tutulong rin kami." Masayang-masaya si Marvin sa naging tugon ng kanyang mga kaklase at sila nga ay nagtulungan. Inumpisa nila ang pag-iipon ng mga luma ngunit maayos na damit. Ang ilan ay nagdala ng mga delata, sabon at kape. Hindi nila namamalayan na marami na pala ang kanilang nakolekta. Masayang-masaya ang kanilang guro na si Ginang Valdez. Natutuwa ako sa inyo mga bata sapagkat sa mura ninyong edad ay buo na ang kahulugan ng salitang malasakit sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan, wika ng kanilang guro. Sabay-sabay nagpalakpakan ang mga mag-aaral. Maluwalhating nakarating ang kanilang mga inipong tulong sa mga naging biktima. At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa unang tanong, ano ang pamagat ng maikling kwento? Ang sagot, ang proyekto ng magkaklase. Sa ikalawang tanong, saan naganap ang tagpo sa kwento? Ang maaaring sagot, sa loob ng klase. Sa ikatlong tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot, si Ginang Valdez, Marvin, at mga kaklase. Sa ika-4 na tanong, anong balita o pangyayari ang naganap sa Batangas? Ang maaaring sagot, sumabog ang Bulkang Taal. Sa ika-5 tanong, ano ang naisip na gawin ng Pangulo ng klase para makatulong sa mga nangangailangan sa Taal, Batangas? Ang maaaring sagot, mag-abot ng kaunting tulong. Sa ika-6 na tanong, ano ang naging tugon ng klase sa naisip ng kanilang Pangulo? Ang maaaring sagot, sumang-ayon sila sa naisip ng kanilang Pangulo. Sa ika-7 tanong, anong kabutihang asal ang kanilang ipinamalas? Ang maaaring sagot, pagmamalasakit sa kapwa. Ang malasakit sa kapwa ay hindi masusukat kung gaano kamahal o karami ang iyong naibigay o nagawa. Ito ay kung sa paano mo maipadama sa iyong kapwa. Ang maluwag sa loob at kusang pagtulong ay mas kaaya-aya sa mata ng Diyos at tao. Sino-sino ang maaari nating pagmalasakitan? Maaari mong pagmalasakitan ang ilan sa mga kasapi sa inyong paaralan tulad ng mga kaklase, guro, tagapaglinis ng paaralan, mga nagsisilbi sa kantina at mga gwardya. Gayun din kung sa pamayanan naman ay maipapakita mo ang iyong malasakit sa mga tindero-tindera, kapitbahay, mga karpintero, mangingisda at magsasaka, kalaro at iba pang madalas mong nakakasalamuha sa araw-araw.
Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Narito ang mga gawain. Nag-aabot ako ng tulong kapag may nanghihingi, lalo na sa mga kaibigan kong may sakit. Pangalawang gawain, buo sa puso ko ang pagtulong at pagmamalasakit sa kakilala. Pangatlo, inaalala ko ang kaklase kong hirap sa aralin at tinutulungan ko sila. Pang-apat, hinihikayat ko ang aking mga kaibigan at kaklase na maging mabait at mapagmalasakit kanino man habang kami ay nasa aming mga tahanan. At pang-lima, nagiging sensitibo ako sa pangangailangan ng kaklase kong medyo hirap sa buhay. I-check mo ito kung gaano mo ito kadalas ginagawa, kung madalas, minsan o hindi. Batay sa isinagawa mong pagsagot sa checklist, ano ang iyong gagawin sa mga bagay na madalas mong gawin? Minsan mo lang gawin at hindi mo ginagawa. Sa ano-anong pagkakataon sa paaralan o pamayanan mo kaya magagawa ang pagmamalasakit sa kapwa? Kaugnay ng salitang malasakit ay ang bukal na pagtulong sa kapwa, pag-aalala sa kalagayan nila. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Bilugan ang mga salita sa loob ng kahon na may kaugnayan sa salitang malasakit. Narito ang mga salita sa loob ng kahon: pagtulong, pag-aalala, paghihiya, pagbibigay, pagmamahal, pangmamaliit, pang-aapi at pagdamay. Bibilugan natin ang mga salitang may kaugnayan sa malasakit. Ang tamang sagot: pagtulong, pag-aalala, pagbibigay, pagmamahal, at pagdamay. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Punan ang bawat hagdan sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan o mga pangalan ng mga taong maaari mong pagmalasakitan. Narito ang maaaring sagot: gwardiya, tindero, katulong, kaklase, at guro. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagmamalasakit sa kapwa, at mali naman kung hindi. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Sa unang bilang, dapat pagmalasakitan ang mga taong may kapansanan. Ang tamang sagot, ito ay tama. Sa ikalawang bilang, hindi dapat ikahiya ang pagtulong sa kapwa, lalo kung para sa ikabubuti nila ito. Ang tamang sagot, ito ay tama. Sa ikatlong bilang, nagkaroon ng sunog sa lugar nila Delhi, ngunit mas naapektuhan ang kanyang kapitbahay, kaya nagbigay siya ng mga luma, ngunit maayos pang mga damit para sa kanila. Ang tamang sagot, ito ay tama. Sa ika-4 na bilang,
Natabig ng isang bulag ang inumin ni Miko kaya nagalit siya. Ang tamang sagot, ito ay mali. Sa ikalimang bilang, mas pinili ni Lani at Philip na magturo ng libre para sa mga katutubo na hindi nakapag-aral. Ang tamang sagot, ito ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Lagyan ng nakangiting mukha ang kolom kung ang gawaing nakasaad ay nangyari na sa iyo at malungkot naman ang mukha kung hindi pa. Kopyahin at gawin ito sa sagutang papel. Narito ang mga gawain. Una, binibigyan ko ng pagkain ang aking kamag-aral na walang makain. Ang tamang sagot, masayang mukha. Pangalawa, tumutulong ako sa mga kaklase ko sa paglilinis sa aming silid-aralan. Ang tamang sagot, masayang mukha. Pangatlo, naiinis ako kapag may katabi ako sa jeep na luma ang damit. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Pang-apat, binigyan ko ng babala ang batang patawid na may paparating na malaking truck. Ang tamang sagot, masayang mukha. At sa pang-5 bilang, hindi ako nagbibigay ng mga pinagliitang damit sa mga kapwa ko bata. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Hingin ang tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kasapi ng iyong pamilya sa pagsasagawa ng gawain ito. Punan ang word bubble. Isulat ang kahalagahan ng paggawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Narito ang word bubble. Kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. Narito naman ang mga maaaring sagot. Naipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Nakatutulong sa kapwa. Naibabahagi ang biyaya sa kapwa. Pag-unawa sa kalagayan ng kapwa. Pagdamay sa kalagayan ng kapwa at ikalulugod ng Panginoon. Para sa ating paglalapad, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipiliang sagot, umunawa, kababayan, pagmamalasakit, pamayanan. Narito ang talata na ating bubuuin. Ang pagmamalasakit sa kapwa, tulad ng kasapi ng iyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan, ay isang mabuting gawain na ipadarama at naipararating mo sa iyong kapwa ang iyong kakayahang umunawa sa kanilang kalagayan o pinagdaraanan. Hanggang sa muli mga bata,